Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. So, nakakita na po ba kayo ng mga tao na nasa leadership position pero walang mga political will or sabihin natin na sunod-sunuran sa mga taong nakapaligid sa kanila? Or nakakita na ba kayo ng mga lalaki na sunod-sunuran sa kanilang asawa? Ang tatapang, no? Ang tatapang pag nasa labas ng bahay. Pag nasa loob ng bahay, naku, parang maamong kuting. May kakilala kayo mga ganon? Meron ba? Wala. Marami bang ganong lalaki o kokonti? Marami-rami. Ayaw sumagot ng mga lalaki dahil sabi ng babae, okay, sasagot. So mga kapatid, today, our topic is about Herod. Herodes. Si Herod po, mga kapatid, siya ay king in a small part in Israel. So actually, ang title niya, hindi naman actually king, but tetrarch. Tetrarch. Ibig sabihin, 1/4 of Israel under sa kanya. Okay. Yung another fourth na area, 1/4 area, doon naman sa kapatid. So kasi nga, under Roman rule, hinati-hati ang Israel. At yung 1/4 ng Israel under kay Herod. Si Herod po, mga kapatid, Herod Antipas, anak po siya ni Herod the Great. Si Herod the Great, siya yung, nung panahon na ipinanganak si Jesus, siya yung nagpapatay doon sa mga bata na 2 years old pababa. Yung tatay ni Herod Antipas, which is Herod the Great. Naintindihan po ninyo para makuha niyo yung history. Now, itong si Herod the Great, yung mga anak niya, pinangalanan dyan din ng mga Herod. Kaya Herod Antipas, and then Herod Philip. So lahat ng mga anak niya mayroong first name na Herod. Naunawaan po ninyo. Ngayon, itong si Herod Antipas, ito po yung sa panahon na malaki na si Jesus at malaki na rin si John the Baptist. Kaya lang, itong si John the Baptist, mga kapatid, galit siya doon sa ginawa ni Herod Antipas at nung kanyang asawa na si Herodias. Okay. So, bakit po? Kasi nagpakasal silang dalawa kahit na itong si Herodias ay buhay pa yung kanyang unang asawa na kapatid ni Herod Antipas, si Herod Philip. So, ang talagang asawa ni Herodias, si Herod Philip, kaya lang, ang ginawa ni Herod Antipas ay dinivorce niya yung kanyang unang asawa, yung babae, para pakasalan itong si Herodias. At si Herodias, dinivorce naman itong si Herod Philip para lang magpakasal silang dalawa. Ang sabi ni John the Baptist, hindi tama yan. Mali yan. Kasi marahil, hindi legal na nag-divorce talaga itong si Herod Antipas at si Herod Philip saka si Herodias. Kumbaga, humiwalay lang. Naging two-timer itong si Herodias. Naunawaan po ninyo. So, naging two-timer. Kaya sabi ni John the Baptist, hindi tama yung pag-aasawa nyo na yan. Laging sinisita ni John the Baptist sa pangangaral niya, nadadali niya itong si Herod Antipas. So, siguro, sa preaching ni John the Baptist, nababalitaan ni Herod Antipas, ganun yung klase ng preaching ni John the Baptist. So, tingnan po natin yung una, is unlawful marriage. Kasi nga, itong si Herod, a life filled with moral failure. Bakit moral failure? Because una, unlawful yung marriage eh. Ang sabi, basahin po natin. 1, 2, 3, go. When Herod heard of it, he said, John, the one I beheaded, has been raised. For Herod himself had given orders to arrest John and to chain him in prison on account of Herodias, his brother's Philip's wife, whom he had married. John had been telling Herod, it is not lawful for you to have your brother's wife. So Herodias held a grudge against him and wanted to kill him. But she could not, because Herod was in awe of John and was protecting him, knowing he was a righteous and holy man. When Herod heard him, he would be very disturbed, yet would hear him gladly. So ipaliwanag ko lang po, mga kapatid. So kasi nga, ang nangyari po, nag-flashback dito kay Herod. Dahil nga,
pinakulong ni Herod si John the Baptist dahil ang sabi nung kanyang asawa na illegal na si Herodias, ipakulong mo yan. Lagi na lang tayong tinitira niya sa sermon niya. Lagi na lang tayong pinapahiya niya sa sermon niya. Kaya ipakulong mo yan. So ang ginawa ni Herod, pinakulong niya si John the Baptist and eventually pinapugutan niya ng ulo. Ngayon, di lumabas na si Jesus Christ, gumagawa ng himala. Itong si Herod, sobrang konsensya niya. Ang sabi niya, when he heard of it, ano yung heard of it? Nakabalitaan niya ginagawa ni Jesus. Sabi niya, nako, nag-resurrect si John the Baptist. Kaya sabi doon, John the one I beheaded, that been raised, nag-resurrect. Nabuhay muli si John the Baptist na binugutan ko ng ulo. Kasi nga, konsensya si Herodes. Kasi bakit siya konsensya? Kaibigan niya si John the Baptist. Magkaibigan itong si Herodes at si John the Baptist. Kaya lang, mas matindi yung pagsunod ni Herodes kay Herodias. Kaya pinakulong niya at pinapugutan ng ulo. Naunawaan po ninyo. Okay. Ang sabi dito sa verse 20, because Herod, next slide, was in awe of John and was protecting him, knowing he was a righteous and holy man. When Herod heard him, he would be very disturbed, yet would hear him gladly. Sabi dito, Herod was in awe of John. Ibig sabihin sa ibang salin, Herod respected John. Kumbaga, hangang-hanga si Herodes sa pangangaral ni John the Baptist. Kaya sabi dito, and was protecting him. Imagine mo, protected ka ng hari. Walang nakakagalaw sa'yo. Bakit? Kasi nga, si John the Baptist, gustong-gusto siyang sabi dito, knowing he was a righteous man, righteous and holy man, when Herod heard him, he would be very disturbed. Ibig sabihin, nakukonsensya. Yet, would hear him, tingnan niyo yung last word, yet would hear him gladly. Ano ibig sabihin nun? Masaya siyang nakikinig. Natutuwa siya pag nakikinig siya sa preaching ni John the Baptist. Pero konsensya siya. Naunawaan po ninyo. So, ano ibig sabihin nito? Una, Herod respected John. Okay. Pangalawa, Herod was disturbed or convicted by John's preaching. Pangatlo, Herod enjoyed listening to John. So, tingnan ninyo. Magkaibigan talaga itong dalawang to And yet, Herod did not do anything to change his character despite knowing the truth of John's preaching. Nasa kabila nung pagkakaalam ni Herodes na tama pinipreach nito Tama talaga to Amen talaga Amen Amen. Panay ang amen siguro ni Herodes tuwing nagpipreach si John the Baptist. Tama talaga sinasabi nito Kahit nasasaktan ako nag-i-enjoy ako Ganun yung pakiramdam ni Herodes, magkahalong iba-ibang emosyon. Kaya lang ang tanong, bakit walang pagbabago sa buhay ni Herodes? Bakit walang nabago sa kanya? Sunod-sunuran pa rin sa asawa niya. Why? It is because he only enjoyed the preaching but did not do anything about it. Why? Because he's so stubborn. Maraming kagaya natin, maraming mga tao is stubborn. We enjoy the preaching of the word. We are convicted by the preaching of the word. Yung iba nga, merong mga tinatawag na suki Tuwing nagpapa-altar call ako, laging tumatayo talaga Walang paltos yan, tumatayo tuwing altar call Ang tanong, may nababago ba doon sa buhay nitong mga taong ito? Ayun ang tanong. Ang sabi sa James chapter 1, 22 to 25, ang sabi po doon, kapag nagbasa tayo ng salita ng Diyos, sabi niya, be doers of the word, not hearers only. James 1:22, be doers, tagagawa ng salita ng Diyos, hindi lang yung tagapakinig. Kasi, yun daw nagbabasa ng salita ng Diyos, according to James chapter 1, at nakita mo na may kasalanan ka, pero hindi mo binago, para kang tumingin sa salamin, pagtingin mo sa salamin, ang dusing-dusing mo, pero umalis ka, tumalikod ka, hindi mo inalis yung dumi sa mukha mo. Ganon din daw, mga kapatid, yung mga taong nagbabasa ng salita ng Diyos, pero hindi ginagawa. So, that's why, marami po, mga anak ng Diyos, marami ding mga tao
na they read the Word of God, they enjoy reading the Word of God, they enjoy listening to the Word of God, and yet, there is no change. Walang pagbabago. Kasi nga, hindi ina-apply eh. Yun ang mabigat doon, yung application. Naunawaan po ninyo? Hindi lang naman yung meditation of the Word eh. Ang mahalaga yung application of the Word. Naunawaan po natin. Okay. Now, the contrast of character between Herod and John the Baptist. Tingnan po natin yung contrast. Herod's weak morality. Sabihin, mababaw talaga yung moralidad ni Herod. Why? Because he's involved in immoral marriage with his brother's wife. Herod was a pleasure seeker. Herod's weak morality. Immoral marriage with his brother's wife. Okay? And pleasure seeker. Pag sinabi natin pleasure seeker, yung bang kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo, yun ang ginagawa mo. Ganon si Herod. Okay. Now, si John the Baptist naman, John the Baptist, strong prophetic voice. Okay? He rebuked Herod and Herodias for their unlawful, sinful marriage. Okay? Si John the Baptist is a truth seeker. Pag sinabi mong truth seeker, yung katotohanan, yung talaga ang gusto mong mangyari, yun ang gusto mong maipatupad because you are a truth seeker. So makikita po ninyo yung contrast nitong karakter ni Herod at ni John the Baptist. Now, bakit po? Kasi nga, galit na galit sa pangangaral. Di naman talagang galit sa na parang halos isumpa ni John the Baptist itong si Herodes at si Herodias. Kundi, sa pangangaral niya, galit siya doon sa ginawa ng dalawa. Nakita po ninyo, no? Galit siya doon sa maling pag-aasawa nitong si Herod at ni Herodias. Naunawan po natin. So, that is why, hindi matanggap ngayon ni Herodes, lalo na ni Herodias, yung pangangaral ni John the Baptist. Alam po ninyo, nitong nakarang araw, kausap ko yung chairman of the board ng CLC. Napag-usapan namin yung divorce. At gumawa siya ng article na pinote niya sa FB regarding divorce. So, yung pong sa divorce pala, ito, lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na layong ibalik ang absolute divorce bilang alternatibong paraan ng pagpapaulambisa ng kasal. So according to his article, nabasa ko, napakadami palang pagdadaanan nitong divorce na to. Kailangan ng third reading sa Kongreso, tapos 3 readings din sa Senate bago maipasa. So it will take years, siguro sabihin natin 3 to 5 years bago talaga maipasa tong divorce bill na to. Maaaring yung inuuna, I do not agree with divorce. Totoo po yan. Pero habang pinag-aaralan ko yung kalagayan ng maraming tao na nakakasalamuha ko at binabasa ko yung sitwasyon ng mga pag-aasawa sa bansa natin, sabi ko mukhang kailangan talaga ng maipasa na tong divorce. Alam niyo, sa buong mundo, tayo lang ang walang divorce. Sa buong mundo, only the Philippines has no divorce. Ang tanong, mabuti ba yon? Tayo din ang isa sa pinakamaraming annulment at tayo din ang pinakamarami na mga hiwalay na mga mag-asawa. Kaya mas mabuti pang maibalik na tong divorce na to. So, the good news is, God desires for His children to be married, no? Kaya para sa mga singles ito, gusto ng Panginoon, yung mga singles, magkaroon ng asawa. Tama ba? Kaya yung mga single, magsaya kayo because God desires for you to be married. But to the right person, for the right reason, at the right time. Naunawaan po natin, mga kapatid. Kasi nga, sa panahon po natin, ang daming mga maling pag-aasawa. In fact, marami akong mga kakilala na halos isumpa nila yung mga napangasawa nila. Mukhang totoo, no? Pero nung nagpakasal yan, ako parang daig pang mighty band. Hindi mo paghiwalay. Tama, mali. Pero nung tumagal-tagal na,
halos patayin na yung asawa. That is why ako, if you will ask me, I agree with the divorce bill. And I am praying, sana matupad na to, maipasa na itong divorce bill na to para yung mga nag-asawa ng mali, makalaya na. Why? Because there are so many Filipinos suffering from failed or wrong marriages. That's why we need to pray for this bill to pass immediately. Okay. Now, in life application, number 1, integrity over popularity. Don't be like Herod. Don't be like Herod who compromised his integrity to follow his pleasure. But instead, be like John who will stand firm in godly principles even when unpopular, difficult, or will endanger his life. So, maging kagaya, sabihin, wag daw tayo maging kagaya ni Herodes na para lang maging popular, yung kanyang integrity, yung kanyang character, isinantabi. Okay. Now, humility over hostility. Ibig sabihin, don't be like Herodias. Be humble to admit correction even if it hurts. Don't get mad and retaliate. You may receive greater punishment from God. Marami kasi sa atin, no? Ito totoo po ito. In my 30 years of being a pastor, ang dami ko nang na-counselan. At ang dami ko na rin nakasalamuha. Alam nyo, nakakalungkot yung iba. Hihingi ng payo, hihingi ng payo. Opo, pastor. Opo, pastor. Alam niyo, after 6 months, kukumustahin ko, ano kaya nangyari? Hindi sinunod yung payo. Kaya miserable yung buhay. Iba naman, kapag pinayuhan mo nang hindi agree doon sa kanilang gusto, opo, pastor. Opo, pastor. Masama ang loob. Halos isumpa si pastor. Alam niyo, kaming mga pastor, tandaan niyo po ito. Kami mga pastor, we operate according to the will of God. We base our counseling, we base our advices based on the Word of God. Ako, ganun ako, hindi ko alam kung ibang pastor. Every time I advise, I see to it that my advice is based on the Word of God. Ang dami kong libro sa counseling, I'm telling you. Napakarami kong libro sa counseling. Iba't iba. So, that is why, yung iba, kagaya ni Herodias, galit na galit. Galit na galit kay John the Baptist at ipinapatay pa, pinapugutan ng ulo si John the Baptist. Bakit? Hindi niya matanggap yung correction. Marami mga Kristiyano ganyan. The reason why you do not grow is because you cannot accept the correction from God. Naunawaan po ninyo. Okay? Now, pangatlo, courage to speak the truth. Be like John the Baptist. We must have the courage to speak out against wrongdoings even if it means facing opposition, rejection, desertion. Opposition, sabihin, kalaban. May mga kalaban ka. Rejection, nire-reject ka, tinatanggihan ka. Desertion, ibig sabihin, nilalayasan ka. Alam po ninyo, in the past 24 years, 24 years na yung church natin, meron na pong mangilan-ngilan na umalis dito na masama ang loob. Totoo po yan. Pero, tinatanong ko, nakikibalita ako, ano na kaya nangyari kay ganito? Ano nangyari kay ganon? Alam po ninyo, 9 out of 10 ng mga umalis dito ng masama ang loob, hindi pinagpala ng Diyos. 9 out of 10 ng mga umalis dito sa church ng masama ang loob, hindi pinagpala ng Diyos. At yung mga umalis nang walang paalam, hindi rin pinagpala ng Diyos. Ang mga pinagpala lang yung mga humingi ng tawad at nagpaalam ng maayos, yun, pinagpala ng Diyos yun. Pero alam po niyo, nakakatuwa din sa Panginoon, sa bawat isang umaalis, may 3 ipinapalit. Eh sabi ko, Lord, hindi bali ng layasin ako ng miyembro. Kasi ikaw naman ang pastor nitong simbahang ito. Ikaw ang magdadagdag. Ikaw ang nagbabawas. Dati, umiiyak ako, nagsasumasama ang loob ko. Sabi ko, Lord, wala akong kwentang pastor. Nilalayasan ako ng miyembro. Pero alam po ninyo, iisip-isipin ko after 1 year, sabi ko, Lord, mabuti na lang po pinalayas ninyo. Kasi kung hindi nyo pinalayas, hindi lalago yung church.
Nung umalis, umayos yung church eh. Okay? Now, let us go to the second point. His unreasonable vow. Basahin po natin, verse 21 to 25. Basahin natin, 1, 2, 3. Finally, the opportune time came. On his birthday, Herod gave a banquet for his high officials and military commanders and the leading men of Galilee. When the daughter of Herodias came in and danced, she pleased Herod and his dinner guests. The king said to the girl, "Ask me for anything you want, and I'll give it to you." And he promised her with an oath, "Whatever you ask, I will give you up to half my kingdom." She went out and said to her mother, "What shall I ask for?" "The head of John the Baptist," she answered. At once the girl hurried into the king with the request, "I want you to give me right now the head of John the Baptist on a platter." So, ito po, kwento ko lang sa inyo, no? Kung nabasa niyo, sabi, birthday ni Herod. Ang daming bisita. Lahat ng mga dignitaries, lahat ng mga high officials nandoon. At etong si Herodias, talagang tuso eh. Alam niya yung anak niya na dalaga, maganda, attractive, mahusay magsayaw. Sabi niya, nag-usap itong magnanay na to. Sabi nung, ito imagination ko lang, dagdag lang ito, dagdag. Sabi siguro ni Herodias sa anak niya, sumayaw ka ha, sumayaw ka. Yung pinakamalaswang sayaw na pwede mong gawin. So, ganun nga ang nangyari. Okay? So, nung sumayaw na, itong si anak ni Herodias, according to tradition, ang pangalan niya Salome. Nung tumayaw na itong si Salome, masyadong lustful. Siguro halos kita yung laman loob nung kanyang katawan. Napakagandang sumayaw. At sabi ni Herodes, medyo lasing na, ang sabi niya, tuwan-tuwa si Herodes, sabi niya, "Ask me for anything you want, and I'll give it to you." Ang sabi doon, he promised her with an oath. Sabi doon, nangako siya ng may panunumpa. Ang sabi, ano man ang hiling mo, ibibigay ko sa iyo, kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Naku, grabe, tuwan-tuwa ngayon si Herodias. Balik yung anak kay Herodias, "Ma, ano hilingin ko?" Ang sabi ni Herodias, "Hilingin mo yung ulo ni John the Baptist." Ayun na nga. Naku, malupit na nangyari. So, as you see, the malevolent manipulation of Herodias, which is the evil dance. Pag sinabing malevolent, masama talaga yan. Evil talaga. But the malevolent manipulation of Herodias, which is the evil dance. Okay? It was a demonic, lustful instrument to lure the spectators to think and do evil. Yung bang parang nahi-hypnotize yung mga nanonood doon sa sayaw ni Salome, kaya nga nung halos na-hypnotize na at pinagnanasaan na siya ng mga kalalakihan, ang sabi ni Herodes, "Ano man ang hilingin mo, ibibigay ko sa iyo, kahit kalahati ng kayamanan ko." Ayun, nanalo na yung kasamaan at yung kademonyuhan nitong si Herodias. Hilingin mo yung ulo ni John the Baptist. So yun na nga. The rash vow of the weak morality of Herod. You can ask anything. Hindi alam ni Herodes, magbabackfire sa kanya yun. Hindi niya akalain nang hihilingin yung ulo ng best friend niya na si John the Baptist. Sabi, kaya nga, in life application, number 1 is, be careful with promises. Be careful with promises. Be cautious and thoughtful before making promises or commitments, especially under emotional or social pressure. Sabihin, this is the rule of thumb. Do not make any major decision if you are emotionally high. Either you are so happy or you're so angry. Because most likely, you will regret your decision. Naunahan po ninyo. Alam ba, sabi mo, "Wow! Tuntua ka, talagang blines ka ni Lord, sinagot ka ng girlfriend mo, o kaya naman ay nagkaroon ka ng promotion." Sabi mo, "Lord, napakabuti po ninyo, 50% po ng sweldo ko, ibibigay ko sa inyo." Naku, di high na high ka. And then dumating na yung sweldo, bumaba na yung emotion mo. "Lord, nagbibiro lang po." How many of the vows that you have given to God are being fulfilled? Sabi, "Lord, bigyan niyo lang po ng trabaho, Lord. Maglilingkod na po ako, Lord. O Panginoon, Lord, ang daming mga pangako na hindi natupad." Okay? Now, tingnan po ninyo to, Lord, mga kapatid, no? Kung tayo politika naman. 2015, sabi ni Noy, pagdating naman ng 2015, hindi lang natin mapapabilis ang biyahe
mula Baclaran hanggang Bacoor, kundi madadagdagan din tayo na tinatayang 250,000 na pasahero ang may sasakay kada araw dahil sa LRT, Line 1 Extension. At pag hindi ho nangyari ito, andyan po si Secretary Abaya na mangangasiwa ng proyektong ito. Dalawa na kaming magpapasagasa siguro sa tren. Kaya nagkaroon ng ng pelikula, Sagasa. Nakamatayan na ni Noy Noy ito eh. Hindi naman natupad. Ito pa. I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratley, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski. Dala-dala ko yung flag ng Filipino at pupunta ako doon sa airport nila tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. During the campaign period of Duterte, April 24, 2016. In 2021, ang sabi niya, Duterte admits jet ski promise a campaign stunt. Ang sabi pa niya, you're stupid if you believed it. Tinawag pang mga stupido yung naniwala. Nakuha po ninyo? Sa palagay niyo ba ng 2016 na binitawan ni Duterte ito, nagbibiro siya? Kaya lang, ang punto ko rito, huwag kang magbibitaw ng pangako na hindi mo naman tutuparin. Napakalaking kasalanan yan. Nakalagay sa Ecclesiastes yan. Ang sabi ni Solomon, huwag kang gagawa ng pangako. Huwag kang mangangako sa Diyos at hindi mo tutuparin. Magagalit ang Diyos sa iyo. Babawian ka ng Diyos. Naunahan po natin. Kapag ikaw, nagbitaw ka ng pangako, Lord, this is my promise, this is my vow. Tuparin mo. Kaya marahil hindi ka pinagpapala ng Diyos eh. Kasi may mga pangako ka na hindi mo tinutupad eh. Okay? So, in life application, be careful with promises, be cautious and thoughtful before making promises or commitments, especially under emotional or social pressure. Evaluate the consequences, consider the potential outcomes of your commitments, ask yourself what impact it will have on yourself and others. So, it's sabihin, pag-aralan mo yung consequence. Ano yung consequence? Resulta. Pagka nagbitaw ka ng pangako, isipin mo, ano mangyayari kung matutupad itong pangako ko na to? O kung hindi ko tutuparin, ano mangyayari? You evaluate first. Think before you commit. Naunahan po natin. Think first before you commit on doing something. Kasi ang laking kasalanan sa Diyos yan kapag di mo tinupad yung pangako mo. Ito sabihin ko sa inyo. Kapag nagbabaptize ako, anong tinatanong ko? Banggitin ang buong pangalan. Nangangahaw ka ba? Sinusuko mo ang buhay mo kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng buhay mo? Opo. Nangangako ka, maglilingkod ka sa Panginoon mula ngayon hanggang sa huling hininga ng buhay mo? Opo. Nangangako ka na hindi ka absent sa church except sa emergency? Opo. Tanong, ilan ang tumupad sa ganung pangako? Vow yan sa Panginoon. Binabautismohan ka Pero ang daming nag-backslide From 2019 to 2023, we have baptized almost 250. Sa 250 na yan, ilan yung nakikita ko? Wala pa sa kalahati. Marami hindi tumupad sa pangako. Ang tanong, pinagpapala kaya ng Diyos itong mga taong ito na hindi tumupad sa pangako? I doubt it. Pangatlo, seek counsel. Consult with trusted friends, family, or mentors before making significant commitments. Ibig sabihin, bago ka magbitaw ng pangako, magbitaw ng vow or ng commitment, konsultahin mo muna yung mga trusted friends, family, mentors, before making a significant, major decision. Naunawaan po natin para sa lahat sa atin ito, Alam nyo, na habang minemeditate itong si Herod, naawa ako. Magkahalong inis at awa. Bakit? Naawa ako kasi wala siyang kaibigan na totoo. Listen to me, mahal ka ito sabihin ko. Walang kaibigan totoo si Herodes na nagsabi sa kanya, mali yung mga ginagawa mo. Maliban kay John the Baptist, na pinapugutan pa niya ng ulo. Kasi yung mga tao na kapaligid kay Herodes, yun yung mga piniplease siya kasi may makukuha sila kay Herodes kasi hari Hindi kagaya ni John the Baptist na handang mamatay, sinasabi kay Herodes, mali ang pag-aasawa ninyo. Naunawaan po ninyo. Kaya iba sa atin dito, nakakaawa tayo. Kung wala tayong mga trusted friends na nagsasabi sa atin kung anong mali sa buhay natin, kung anong mali sa ginagawa natin. Ang tunay na kaibigan, nagsasabi ng mali sa iyo. True friends will risk their friendship with you by telling you the truth. Hindi bali nang mag-away kayo. Hindi bali ng talikuran ka. Ang mahalaga, masabi mo kung ano yung tama. Naunawaan po ninyo? Okay?
Kasi may mga kaibigan na ano talaga eh. Kasi may makukuha sa'yo, may mauutangan ka eh. Kapag ka sinabi ko yung kinukontra ko to, hindi ko na mauutangan ito. Naunuhan po ninyo. Okay? So, pangatlo na major point, his personal fear prevailed over justice. Okay. Basahin po natin, 25 to 28. 1, 2, 3, go. At once the girl hurried into the king with the request, I want you to give me the right now the head of John the Baptist on a platter. The king was greatly distressed, but because of his oaths and his dinner guest, he did not want to refuse her. So he immediately sent an executioner with orders to bring John's head. The man went, beheaded John in the prison, and brought back his head on a platter. He presented it to the girl, and she gave it to her mother. So, tingnan ninyo, no? Kasi nga, mas nanaig yung takot ni John the Baptist, ni Herodes, doon sa mga sasabihin ng mga tao, kaysa sa sasabihin ng Diyos. If your fear of man is greater than your fear of God, then you are in danger. You will live a miserable life. Ano ba yung mga critical lessons dito? Ang sabi doon sa verse 26, okay, the king was exceedingly sorry, but for the sake of his oaths and of his dinner guests, he didn't wish to refuse her. So what are the crucial lessons na from this verse, the verse 26? Una, fear God more than men. Matakot ka sa Diyos kaysa matakot ka sa tao. Naunuhan po natin. Yung mga taong kinatatakutan mo, buhay ngayon yan, bukas patay na yan. Pero ang Diyos, siyang may hawak ng lahat. Siyang may hawak ng hininga mo. Siyang may hawak sa iyo eh. Lahat ng meron ka, ang Diyos ang nagbigay. Bakit hindi ka matatakot sa Diyos? Mas matakot ka sa Diyos na kayang pumatay at bumuhay kaysa sa mga tao na anytime pwedeng mamatay at hindi na mabubuhay. Pangalawa, stand up for what is right even if you are alone. Kahit nag-iisa ka, kung tama ka, manindigan ka, kasi kasama mo ang Diyos eh. Naunuhan po ninyo. Pangatlo, don't be a people pleaser. Be a God pleaser. Nakakalungkot yung ibang mga tao na people pleaser. Alam niyo yung mga people pleaser? Ito yung mga taong hindi masabihan ng mali, yung mga taong nakapaligid sa kanya. Mali na nga eh. Hindi pa masabi yung mali. Alam mo, sister, okay lang yan, pa-absent-absent ka, okay lang yan, naiintindihan kita. Kasi marami din naman sa buong mundo, pa-absent-absent sa church eh. Dapat sinasabi mo, sister, bakit lagi kang absent? Hindi mo ba alam, pag Sunday is the Lord's Day, bakit tinuuna mo yung business mo? Ba't tinuuna mo yung pamilya mo? Ba't tinuuna mo yung pag-aaral mo? Unahin mo si Lord. Mateo 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Dapat God pleaser ka, hindi ka people pleaser. Naunawaan po natin kasi if you are a people pleaser, you will not succeed in this life. And God will not be pleased with you. Hindi matutuwa ang Diyos sa iyo. Kasi people pleaser ka eh. Si John the Baptist, the reason why he was beheaded, because he was not a people pleaser. He's a God pleaser. Now, trivia ito. Siguro tatanong iba, ano nangyari kay Herod, kay Herodias at kay Salome? Ito po nangyari based on history of the Jews. Herod had been defeated in battle by Aretas, the father of Herodias. Emperor Caligula banished Herod and Herodias, Salome, and decided to join Herod and Herodias in exile. They were sent to Gaul initially and then to Ilerda in Spain. Ano nangyari kay Salome? As Salome was passing over a frozen river, the ice broke and she sank up to her neck. Her head was cut by the sharp icy water. Yung pinatutungtungan na yelo nitong si Salome, lumubog hanggang leeg, naputol yung leeg ni Salome. Ano nangyari kay Herodias? Si Herodias slipped and drowned in a icy water during exile. Herod died through sickness in exile. Sabihin, si Herodias naman, nadulas naman sa yelo, lunod. At itong si Herod, namatay sa sakit. So as you see, they received God's severe justice. Totoo yun nasa Galatians chapter 6, verse 7. God cannot be mocked. You will reap what you sow. Hindi mo pwedeng lokohin ang Diyos. Aanihin mo kung ano yung
tinanim mo. Hindi po tayo naniniwala sa karma. Ay, buti naman na karma. Wala pong karma sa anak ng Diyos. Walang karma sa Bible. Ang meron sa Bible, reaping and sowing. Galatians chapter 6, verse 7, you will reap what you sow. Aanihin mo kung anong tinanim mo. So, in life application, how to have the fear of God in your heart? Number 1, deepen your relationship with God. Palalimin mo yung relasyon mo sa Diyos through prayer, Bible reading, meditation, attending the church, attending Bible studies. Pangalawa, do what the Bible says, even if it's hard. Gawin mo, ano sinasabi ng Bible. Kahit masakit yan, pero listen to this, there is blessing in obedience. If you obey what the Lord says, then the blessing of God will flow into your life. Kaya hindi tumadali yung blessing sa iyo matigas ulo mo Hindi mo sinusunod, walang application. Meron ka lang meditation, pero walang application ng word. And then tatanungin mo, Lord, bakit ang buhay ko walang blessing? Bakit parang ganun pa rin? At tanungin mo yung sarili mo, are you applying the word of God? Are you living the word of God? Are you obeying the word of God? Pangatlo, discipleship. Yung discipleship, magpakalalim ka sa salita ng Diyos. Sumunod ka sa kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Discipleship. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos, magpagamit ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Diyos, that is discipleship. So in conclusion, ang sabi sa Mateo 16:25 hanggang 26, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ng kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantipalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Mahalaga po ito, mga kapatid. Si Herodes, minahal niya yung kanyang sarili. Dahil minahal niya yung kanyang sarili, nawalan siya ng kaharian at pinatay siya ng Diyos. Ang sabi dito, ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin, kay Kristo, ay magkakamit nito. Nakuha po ninyo. Ibig sabihin niyan, if you surrender your life to the Lord, you will find your life. It is by surrendering your life to God that you will find what true life really is. At ang sabi dito, ano bang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, yumaman man siya, maging tanyag, maging sikat, maging milyonaryo. Kung mapapahamak naman ang kanyang sarili, ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Ibig sabihin, yumaman ka rito, maging tanyag ka rito sa lupa, pero yung kaluluwa mo naman, sa impyerno ang punta. Anong saysay nun? Habang panahon ka magdurusa sa impyerno. 27, sapagkat darating ang anak ng tao, second coming, darating na ang Panginoon, kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Merong reward, mga kapatid. Yung second coming, hindi lang tayo pupunta sa langit, but there is a reward for every obedience, act of obedience, for every sacrifices we have done for God, for every godly commitments, for every vows that we have fulfilled, there is a reward. Naunawaan po natin, there is a reward. Palakpakan natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Lord, thank you, Father God, for what you have taught us this morning. I pray, Lord, na yung mensahe mo ay tumimo sa aming mga puso. Dalangin po namin, Lord, that your word will be applied, will manifest in our lives, O God. We don't want to live like Herod, but we want to live like John the Baptist. It's about time that we live
like John the Baptist, to live for what is right, even at the risk of losing our lives. Malapit ka na pong bumalik, Panginoon. At alam po namin sa huling panahon, ihiwalay mo ang mga tupa sa kambing. Nawa, Panginoon, kami po'y mailagay doon sa hanay ng mga tupa at hindi sa hanay ng mga kambing. Matagpuan mo kami na nagtatapat, naglilingkod sa kabila ng kahirapan ng buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po dahil naniniwala kami mayroong reward. There is a great reward if we live our lives according to your will. Thank you, Father. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.